up to verse number 7. First Peter chapter 1 verse 6 to verse number 7. Ang ganda ng awitin kanina. If there is no peace on earth, kung wala daw kapayapaan sa mundo, there is peace in Christ. May kapayapaan kay Kristo. I don't know, hindi naman nakita ng asawa ko yung preaching ko ngayon, pero umakma, no? Para maihanda yung puso natin sa mensahe. Nandiyan na po kayo? Ang pamagat po ng mensahe natin ngayon, The Theology of Suffering. The Theology of Suffering. Okay, actually, 4 yan eh. Refiner's Fire, yung title ko. Grace in Suffering. Suffering in the Lens of the Scripture. Pero napili ko, The Theology of Suffering. Okay, nandiyan na po kayo? First Peter chapter 1 verse number 6, ito po ang sabi po ng Bible. Pakisundan na lamang po ng inyo pong mga mata. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations or trials, that the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Let's pray po. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa umaga po na ito, sa pagkakataon na makapag-aral muli ng inyo pong salita. Pangunahan at gabayan niyo po kami Panginoon. We are praying for favorable environment upang sa ganon aking Ama ay hindi makahadlang po sa linaw ng aming pakikinig ng mensahe po ninyo para sa amin sa umaga po na ito. Pagpalain niyo po nawa ang bawat isa Panginoon and help us to focus sa inyo pong salita sa mga oras po na ito. Ito po aking samot dalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so tayo po lahat ay makakaupo na. Again, the title of the message, The Theology of Suffering. Okay, The Theology of Suffering. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po sa ewan ko kung naiintindihan ako ng mga preachers natin. Sina-search ko na kung what is the Tagalog word for suffering. Okay. Naiintindihan niyo ba ako mga preacher? Palibasa sanay nga tayo pagbabasa ng King James Version. Nahihirapan na akong ano yun. What is the Tagalog word for suffering? Merong pagdurusa, merong pagtitiis, merong hinagpis, merong lunos. Okay, hirap. Okay, so isang English word lang pero nahihirapan ako kung ano yung Tagalog word. Depende sa konteksto, no? Depende sa konteksto. Okay? Oo. Okay, so the theology of suffering. Kasi I'm planning nga actually kasi na-amaze ako doon pag Tagalog ka ako yung pananambahan. Na-amaze ako kasi mas madaling naiintindihan. Ang problema, nung tinatagalog ko yung suffering, anong gagamitin kong word para sa suffering? Hindi ba? Kaya, eto, bumalik na naman tayo sa English. Pero yun po ang mga Tagalog words sa suffering. Paghihinagpis, pagdurusa, lunos, pagtitiis, paghihirap. Yan po yung mga salitang Tagalog na associated po sa suffering. Na pag pinag-aralan po ninyo ang 1 Peter, no, mga kapatid, magmula chapter 1, 5 chapters lang naman yan, magmula chapter 1, 2, 3, 4, and 5, makikita po natin yung tema, yung paulit-ulit na tema patungkol po sa suffering o paghihirap or pagdurusa, pagtitiis. Makikita po natin yung paulit-ulit na tema na parang ipinapakita ng Apostle Peter na ang kabuuan ng kanyang mensahe ay tumutukoy sa kung paanong magkakaroon tayo ng sapat na talino para i-steward o para i-manage yung suffering o pagdurusa na ating nararanasan. Okay? Mahirap magkaroon ng pagtitiis, ng pagdurusa. Masakit sa damdamin, masakit sa kalooban. Hindi po ba? Minsan, inaalam natin kung ano yung dahilan. Okay? Pero dito po, nais ni Apostle Peter na magkaroon tayo ng talino upang maunawaan po natin hindi lang kung saan nanggagaling yung suffering, kundi yung purpose, yung dahilan kung bakit umiiral yung pagdurusa sa ating pong mga buhay. No, kaya nga po ito ipinamagatan ko na The Theology of Suffering or The Theology of Suffering. Okay? Nung sinusulat po ni Apostle Peter, gusto ko lang pong munang i-ano yung background po nito. Naisulat po ito around AD 65 or AD 64. Nung panahon po na yon, bago ang AD 64 ng mga kapatid, ang mga Christian, masaya sila, hayahay sila. Bakit po, no mga kapatid? Kasi yung Roman Empire, kahit papano, sinusuportahan ng Christianity. If you remember, yung sa paglalakbay ni Apostle Paul, di ba? Yung sa, nasa barko siya, nasisharean niya yung mga Roman official, yung Philippian jailer, nasisharean niya ng gospel. So kahit papano, although may persecution,
Pero hindi ganun kahigpit. Usually, bago ang AD 64, ang persecution nanggagaling sa mga Jew, sa mga Hudyo, doon nanggagaling ang persecution. Pero yung mga Romano, which is sila yung pamunuan ng unang panahon, medyo maluwag sila dahil ang akala lang nila sa mga Christian, panibagong sekta ng mga Hudyo, parang ganun. Pero what happened nung AD 64, Pastor? May magaling na emperor, si Nero. Anong ginawa ni Nero, Pastor? Sinunog niya yung Rome. Sinunog niya. No? Okay? Tapos, palibasa, alam naman ng lahat may mga Jewish historian, may mga Roman historian, si Josephus, si Tacitus, mga historian niya, mga secular historian. Alam ng buong mundo na si Nero ang sumunog ng Rome. Alam ng buong mundo, alam ng lahat na si Nero ang sumunog ng Rome. Pero para mawala sa kanya yung sisi, alam niyo anong ginawa ni Nero? Isinisi niya sa mga Christian. Bakit? Kasi ang paniniwala ng Christian, pagdating daw ni Jesus Christ, hindi po ba, gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Kaya si Nero nakahanap ng scapegoat para mawala sa kanya yung sisi, mailipat doon sa mga mananampalataya. Kaya yung galit ng mga tao napunta sa mga Christian at nagkaroon ng panibagong wave of persecution. Dati, mga Hudyo lang, di ba? Pero this time, yung persecution, it is mandated. It is mandated by the Roman government. Which is, yun yung pamunuan ng unang panahon. Imaginein mo, isa batas ang pagpatay sa mga mananampalataya. Biruin mo yun. Okay? Tayo, di ba, meron tayong mga street light na nagbibigay ng liwanag sa ating madilim na kalsada. Nung unang panahon, katawan ng mga Kristiyano na nasusunog ang nagbibigay liwanag sa kanilang kalsada. Hindi po ba, ang mga mananampalataya ipinapakain sa leon, binabalatan ng buhay, ipinapako sa krus ng nakabaliktad. Because there another rose of persecution, no, mga kapatid, but this time is different. Bakit? Kasi now it is mandated by the Roman Emperor himself. Kaya yun ang naging dahilan bakit si Apostle Pablo napugutan ng ulo at si Peter, patay tayo dyan, si Peter nahuli at ipinako sa krus ng nakabaliktad dahil sa kanilang pananampalataya. Okay? Pero bago mangyari yon, isinulat ni Apostle Peter ang liham na ito para ipaliwanag yung purpose ng suffering. Okay? Para ipaliwanag sa mga tao na sa kabila ng persecution na dinadanas nila na hindi naman nila ginusto, na nagising lang sila isang araw, biglang may batas na kinakailangan hulihin at patayin ng mga Kristiyano, para ipaliwanag sa mga mananampalataya na may layunin ang Diyos sa paghihirap natin. Para ipaliwanag sa mga mananampalataya na hindi tayo iniwanan ng Diyos, na hindi siya absent sa ating paghihirap, bagkos meron siyang layunin sa ating pong buhay. Okay? Yun ang dahilan kung bakit naisulat ang aklat po na ito. Babasahin ko po ulit, no, in the light of that context, babasahin ko po ulit yung verse number 6 at verse number 7 ng 1 Peter chapter 1. Ito po ang sabi po ng Bible, wherein ye greatly rejoice. Anong rejoice? Di ba? Wherein ye greatly rejoice. Pambihirang rejoice yan. Pinapatay sila eh. Merong persecution, merong pagdurusa, pero ang advice sa kanila, mga galak kayo. Okay? Mga tuwa kayo. Bakit daw? Though now for a season, okay? Though now for a season, saglit lang yan. Okay? May season lang yan. Okay? If need be, dahil kailangan, ang sabi niya, ye are in heaviness through manifold. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, manifolds. Okay? Marami temptations or trials. Okay? That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. So this morning, meron lamang po akong 4 na punto na pagmumulay-mulayan po natin sa umaga po na ito, no? Number 1, pag-uusapan natin yung perspective. Number 2, pag-uusapan natin yung pattern. Number 3, pag-uusapan natin yung promise. And number 4, pag-uusapan natin yung product. Yan ang pag-uusapan natin. Again, the theology of suffering. Okay, number 1 po, pag-usapan natin, the perspective. Pag sinabi mong perspective, kung paano mo tinitingnan yung isang bagay. Okay? Importante, no, mga kapatid, na tama yung pagtingin natin sa mga bagay-bagay. No? Kasi
minsan kaya na-offend ang mga mananampalataya kasi mali yung perspective eh. 'Di ba? Kaya nagku-quit, kaya sumusuko, kaya nadi-disappoint, kaya nanlulupaypay. Kasi it's not a matter of the problem, but it is a matter of perspective. Okay? Kaya bilang isang mananampalataya, dapat itama natin yung anggulo ng ating pagtingin. Okay? Anggulo, no? Hindi, ang gulo mo talaga. Okay? Dapat itama natin yung anggulo ng ating pagtingin pagdating po sa mga suffering na ating pinagdadaanan. Number 1 po, no, mga kapatid, ano yung dapat nating asahan? Number 1, suffering is normal. Suffering is normal. Tingnan po ninyo sa chapter number 4, verse number 12. Tingnan po ninyo. Chapter number 4. Hindi na tayo aalis sa 1 Peter na mga kapatid. Huwag nyo nang alisin ang Bible po ninyo sa 1 Peter dahil dyan lang iikot ang ating pong pag-uusapan. Chapter 4, verse number 12. Beloved, think that strange concerning the fiery trial which is to try you as though some strange thing happen unto you. So, ang sabi ni Apostle Peter, mga kapatid, huwag mong itrato na parang kakaiba yung pinagdadaanan mo. Okay? Huwag mong isipin na parang ikaw lang ang dumadanas niyan. Okay? We have to expect suffering as Christian. Suffering is a part of Christian life. Okay? Huwag mong itrato na parang, hindi, ano yan, ikaw lang yan. No, wag mong itrato na parang kakaiba yan, na ikaw lang ang dumadanas ng ganyan. On another part of the Bible, ang sabi nga, lahat naman dumadanas niyan, no, mga kapatid. Yun ang sabi po ng another part of the Bible. Look at this. Peter wants us to recalibrate our expectation. Okay? Let us recalibrate. Kinakailangan ayusin natin yung ating perspective. Okay? Recalibrate mo. Bakit no, mga kapatid? Tingnan mo, magkaiba yung bagay kapag nangyari sa'yo, ine-expect mo eh. Hindi ba? Kesa yung may nangyari na hindi mo ine-expect. Usually, kapag hindi mo ine-expect yung paghihirap, mas masakit siya eh. Biri mo, ang saya-saya mo, tapos biglang may pangyayari na hindi maganda. Hindi po ba? Pero, kapag somehow, ine-expect natin na, suffering is part of life, kahit papano, nagkakaroon tayo ng cushion. Kaya napoprotektahan mo yung damdamin mo, napoprotektahan mo yung sarili mo. Kesa yung bigla kang nasaktan na wala kang kamalay-malay. Hindi po ba? So, suffering is normal. No, mga kapatid? Look at this. Yung salitang fairy trial dyan, no, mga kapatid, pag tiningnan mo sa Griego, iisang salita lang yan. Sa English, dalawa, fairy trial. Pero sa salitang Griego, isang salita lang yan. Hindi ko nasasabihin kasi medyo malalim. Pwede nyo nang tingnan sa mga MySword nyo yan eh. Ang ibig sabihin ng fairy trial dyan, no, mga kapatid, yung katulad daw ng ginto na isinalang sa apoy. Okay? Parang ganun daw yung trial natin. Okay? Ang tanong, nadadamage ba ng apoy yung ginto pag sinalang mo sa apoy? Hindi ba? Yung ginto, mas lalong nagiging dalisay, mas lalong nagiging puro kapag isinasalang natin sa apoy. Lumilitaw lalo yung pagkaginto niya kapag nilalagay mo siya sa apoy. Ganon din daw ang mga mananampalataya. Kapag meron tayong suffering, hindi layunin ng Diyos na wasakin ka, sirain ka. Kundi ang buhay natin ay mas lalong dumalisay. Okay? And that is why we have to expect suffering. No, mga kapatid? Pangalawa po, no, mga minamahal. Okay? Look at this. God is never absent sa suffering natin. Okay? Kasi nga, it is normal, di ba? God is never absent. God is with you. Okay? And on contrary, He is very active. Bakit? Kasi ang Panginoon, meron siyang gustong gawin sa buhay mo. Ang Panginoon, meron siyang gustong gawin sa buhay ko. Pero mo, ang boring ng buhay kapag alam mo yan, hayahay ka lang, puro comfort lang, hindi mo ma-appreciate yung blessing ng Panginoon, hindi mo ma-appreciate yung maturity. Okay? Sa mga oras na tayo down na down, dun tayo lalong tinuturuan ng Diyos eh. And that is why in our suffering, huwag mong iisipin na absent ang Diyos. On contrary, He is very active in your life. Active ang Diyos sa buhay mo. Okay? The refiner's fire, active. Okay? Yung blacksmith, active siya kapag sinasalang yung ginto sa apoy, no, mga kapatid. Okay? If there is suffering, no, mga kapatid, it does not mean that God is absent. On contrary, He is very active. He is refining you. Okay? Pangalawa,
sa perspective number 1, suffering is normal. Okay? Normal yan. Pag walang suffering, AB normal yan, kapatid. Okay? Pagka walang suffering, AB normal yan. Hindi normal yon. Okay? That is very, very unlikely. Parang ganon. Okay? Number 2, consider the reason. Consider the reason. Not every suffering is the same. Okay? May magkakaibang dahilan, mga minamahal. So you consider the reason. Ngayon, ako ba magsasabi kung anong dahilan? O alam natin sa sarili natin kung anong dahilan? Ako ba magsasabi kung anong dahilan? O kailangan makipag-usap tayo sa Panginoon because it is between you and the Lord. Okay? So consider the reason, no, mga minamahal. Look at this. 1 Peter chapter 4, verse 15 to 16. May dalawang reason kung bakit merong suffering, no, mga minamahal. On verse number 15, look at this. But let none of you suffer as a murderer, or a thief, or an evildoer, or as a busybody in other men's matter. Verse number 16, yet, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. So may dalawang pinagmumula ng suffering. Number 1, yung sarili mong kagagawan. Bakit? Kasi nag-suffer ka bilang murderer, bilang magnanakaw. Why? Yung suffering ng tao, produkto ng sarili niyang kagagawan. Kaya ka nakulong kasi nagnakaw ka. Diba? Produkto ng sarili mong kagagawan. Kaya ka napahamak kasi may ginawa kang hindi maganda. Produkto ng sarili niyang kagagawan. Pero yung pangalawa, if you are suffering as a Christian, ibig sabihin, righteous. No, mga kapatid, yung dahilan ng suffering, wow, nag-glorify ang Panginoon. Hindi po ba? So, i-consider natin what is the reason behind our suffering. Lord, kaya ba ako nagsasuffer dahil sa sarili kong kagagawan? O ang suffering ko, righteous suffering, dahil ito'y ibinigay mo sa akin dahil may layunin ka sa buhay ko. Okay? Regardless of the two, no, mga kapatid. Kapag dahil sa sarili nating kagagawan, kaya tayo nagsasuffer, nais kang itama ng Diyos. Kung tayo naman ay nagsasuffer dahil sa, alam mo yun ang layunin ng Diyos sa ating buhay, nais tayong patibayin ng Panginoon. So it's still good, hindi po ba? Win-win pa rin dahil again, may layunin pa rin ng Panginoon para sa atin. Okay? Pangatlo po, no, mga minamahal, okay? Basahin muna natin, chapter 2, verse number 20. Chapter 2, verse number 20. Look at this. For what glory is it if when ye buffeted for your faults, ye shall take it patiently? But if when you do well and suffer for it, take it patiently, this is acceptable with God's. Again, yun yung two kinds ng source ng suffering. Yung isa, sarili niyang kagagawan. Yung isa naman, galing mismo sa Panginoon. Hindi po ba? Pangatlo po, na mga minamahal, number 1, suffering is normal. Number 2, consider the reason. Number 3, suffering is necessary. Kailangan. Suffering is necessary. Look at this on chapter 1, verse number 6. Chapter 1, verse number 6. Look at this. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, look at that, if need be. Okay? Kailangan daw. There is a necessity for suffering, kapatid. Bakit? Kasi yung suffering, agent ng Diyos for our maturity. Kailangan yun eh. Okay? Di ba nakakakita ka ng hardinero? Anong ginagawa ng hardinero? Ginugupit niya yung mga, di ba? Yung mga twigs, yung mga tangkay, ginugupit-gupit niya. And pag tinanong, bakit mo ginagawa? Kailangan eh. No? Bakit? Baka tumubo yan ng uncontrollable eh. Di ba? Inaayon niya yung sa sarili niyang kagustuhan. Ganon din ang Diyos, kaya merong suffering. It is a necessity, no, mga minamahal. Okay? Look at that. And of course, walang maturity kapag ka walang paghihirap. Ikumpara mo, yung mga kabataan na lumaki sa hirap, tapos yung mga kabataan na nepo baby. No, walang pagpapahalaga sa pera yung mga nepo baby. Bakit? Ano na? Hindi naman nakakain ng tuyo yung mga yan. Anong alam sa paghihirap niya? Pero yung mga kabataan na lumaki sa hirap, yung naiintindihan yung hirap ng pagtatrabaho, di ba nasasaktan tayo? Di ba? Kasi alam mo yung hirap eh. Alam mo yung hirap ng pagpapagal, alam mo yung araw na ginugol mo na kahit may karamdaman ka, papasok ka pa rin.
Kaya bawat 5 sa atin, mahalaga. Diba? Pero para doon sa mga, alam mo yon, mga nepo baby nga, diba? Yung talagang pinanganak na merong pilak na pilak na kutsara sa kanilang bibig. Walang alam sa paghihirap yun. Kaya kung pinapakita pa sa social media, sa TikTok, pero pala ng bayan yun. Wala silang pakundangan. Bakit? Hindi kasi nakaranas ng paghihirap. Hindi po ba? Tayong mga laki sa hirap, nauunawaan natin Na-appreciate natin yung mga bagay-bagay na meron tayo Hindi po ba? Kaya hindi rin ako tutol sa mga magpo-post tayo sa Facebook ng mga, alam mo yun, kasi you are just celebrating small victories Bakit? Kasi alam mo yun, pagka laki ka sa hirap, pag naka-receive ka ng maliit na bagay, binibigyan mo talaga ng halaga Kasi alam mo, yung hirap para makamtan yun. Hindi po ba? Huwag ka lang magiging mayabang, syempre. It's okay to be appreciative. Huwag lang pong magiging mayabang. Alright? So, suffering is normal. Consider the reason. And number 3, suffering is necessary. Kailangan yon. Okay? So, yun ang ating number 1, ang perspective, no, mga kapatid? Perspective. Kinakailangan tama yung perspective natin sa pagdideal ng mga suffering na nangyayari sa ating buhay. Okay? At least yan ang magbibigay sa'yo ng kutsyon. Pag nahulog ka, may kutsyon. Hindi po ba na kahit papano sasalo sa ating mga damdamin para kahit papano hindi masyadong masakit. Lord, may layunin ka sa akin kung bakit nangyayari to. Kesa yung wala na ata, pinabayaan na ata ako ng Panginoon. No, I've known a lot of Christian, no, mga kapatid, na nung dumanas sila ng suffering, alam mo kung ano nangyari? Nagalit sila sa Diyos. Nagalit, pastor, posible po pala yun? Posible yun. Lalo kapag kakarna lang isang mananampalataya tapos dumanas ng suffering, tapos walang wisdom galing sa salita ng Panginoon. Imbes na lumapit sa Diyos, ang nangyayari, nagagalit sa Diyos. Hindi tampo, galit sa Diyos, kapatid. Ganun ang nangyayari. Hindi po ba? Pansinin mo yung mga kwento ng mga atheists, pare-pareho, puro galit sa Diyos. Hindi po ba? Okay? So, number 1, the perspective. Number 2, the pattern. Okay? The pattern. Okay, ano yung pattern? Pag sinabi mong pattern, yung susundan natin na halimbawa. Okay? Praise be the Lord. Look at this. Ang Diyos, no, mga minamahal, hindi siya alienated sa ating suffering. Hindi siya, alam mo yon na, halimbawa, nagsasuffer yung langgam. Wala akong pakialam sa suffering ng langgam Bakit? Disconnected ako sa kanila Hindi po ba? Alienated ako sa suffering. Nag-away man niya sa pagkain, sa anong nuno sa punso ang papasukan nila. Hindi ko alam. No? Alienated ako Pero ang Diyos, no, mga minamahal, kahit milya, yung physical na layo niya sa atin, kapatid, pero hindi siya alienated sa ating suffering. Nakikita ng Diyos yung ating pinagdadaanan. Okay? At ang mabuting balita pa nga, ang Diyos mismo nagkatawang tao. So, hindi lang niya basta alam, kundi meron siyang first-hand experience kung ano yung suffering na nararanasan ng isang tao. Bakit? Nagkatawang tao nga siya Hindi po ba? Nagkatawang tao siya para maintindihan ng Diyos yung pangangailangan ng tao mismo. Okay? And that is why He is not foreign, hindi siya dayuhan sa ating pagdurusa. Kaya hindi cliche na sinasabi, naiintindihan ka ng Diyos. Hindi lang basta siya salita Naiintindihan talaga ng Diyos. Bakit? Dahil meron siyang first-hand experience. Bari mo, wala siyang kasalanan, ipinako sa cross. Dinuraan, kinoronahan ng koronang tinik. Okay, habang naglalakad ay sinisipa-sipa, niyuyurakan ng kanyang pagkatao, na hindi naman siya karapat-dapat dun sa suffering na yon, hindi po ba? Again, he has the first-hand experience what is suffering is all about. Look at this on chapter number 2, no, mga kapatid. On chapter number 2, verse number 21 to verse number 23. Chapter number 2, verse 21 to verse number 33. Look at this. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us as what? An example, that you should follow His steps, who did no sin, neither was guile found in His mouth, who, when He was reviled not again, and He suffered, He threatened not, but committed Himself to Him that judgeth righteously. You look at that. So the Lord Jesus Christ is our pattern.
Ang sabi ni Apostle Peter, gayahin natin si Christ, ha? Bakit? Nung siya niyuyurakan, hindi siya gumante, no? Nung siya ay tinatakot, hindi siya nagbanta pabalik, kundi kinumit niya yung kanyang sarili doon sa isa na nanghuhusga righteously, which is ang ating Panginoon. So, hindi talaga maling sabihin na kapag merong suffering at may taong nagdudulot sa'yo ng suffering, for example, halimbawa, merong isang taong nananadya na magdulot sa'yo ng suffering. Hindi maling sabihin, ipagpe-pray na lang kita talaga sa Panginoon. You know? Kasi ikinukomit mo sa Diyos Lord, pag hindi to tumigil, kunin mo na lang. Hindi! Hindi ganon. Na Lord, bigyan mo ako ng wisdom kung paano siya imamanage, paano siya ididil. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, Lord. Bigyan mo ako ng sapat na kalakasan. Paano ko i-steward ang mga tao na ito? Parang ganon, no, mga kapatid. Iko-commit mo sa Panginoon. Gayahin natin ang Panginoon Kristo nung siya'y sinasaktan. May kakayahan ng Panginoon magpadala ng milyong-milyong anghel. Hindi niya ginawa. Anong prayer ni John saka ni James? Lord, magpaulan na ba kami ng apoy? Di ay ng prayer nila. Ano sabi sa kanila ng Panginoon si Kristo? Magtigil niya kayo. Ang bihira. Mahalin natin ang ating kapwa. Hindi ba yun ang sabi? Okay? Ipaubaya natin sa Panginoon. He is our pattern, no, mga kapatid. Look at this. Sa chapter number 2, yung sa pagitan niya, nung binasa natin, no, yung 21 to 23, sa pagitan po niyan, sa chapter 2, verse number 13, maging sa chapter 3, verse 1 hanggang verse number 12, nakakita po ako ng 4 na aplikasyon, okay, kung paano natin ipapractice yung pagtitiis sa mga suffering na dinadanas natin, no, mga kapatid, o yung nagdudulot ng suffering sa atin. Look at this. Basta babanggitin ko na lang para mas maintindihan po natin. Chapter 2, verse number 13. Ano-ano yung mga area ng buhay na nagbibigay sa atin ng suffering, no, mga minamahal. Chapter 2, verse number 13. Look at this. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it to be the king as supreme, or to the governors as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. For so is the will of God, that with well-doing ye may put to silence the ignorance of foolish men, as free, and not using your liberty for the cloak of maliciousness, but as the servant of God. Honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Okay? Ibig sabihin ng mga kapatid, ito yung panahon na nagkakaroon na nga ng persecution. Hindi ba? Na mandated ng Roman government. Pero anong advice ni Peter? Irespeto pa rin natin sila. Mag-submit pa rin tayo sa kanila. So sa area ng governance or government, okay, hindi talaga tama na ang isang Kristiyano, kapatid, nagre-rebelde sa gobyerno kahit ang gobyerno natin ay mali. Okay? Tama na lang talaga na ipagpe-pray natin sila, mga minamahal. Yun talaga yung advice ng Word of God eh. Kahit anong gigil ko kay sino ba yung mga sangkot sa kay yung mga senador, yung mga kahit anong gigil ko na gusto kong mag-post na talagang mga kunin na kayo ng Panginoon, mga kayo. Hindi po ba sinasayang nyo yung pera ng taong bayan? Pambihira, that is 12% ang nawawala sa salary, then mapupunta lang sa mga ganon. Hindi po ba nakakagigil? Pero hindi in-advise ng apostle na magrebelde tayo sa kanila. Ang in-advise, mag-submit ka pa rin, ipag-pray mo pa rin. Yun ang advice sa atin. Okay? And ito, hindi flood control. Ang problema rito, ang nakataya sarili nilang buhay. Dahil pinapatay ang mga Kristiyano eh. And yet, ang sabi ni Peter, submit yourself, honor the king. Imagine that, honor the king. Okay? Pangalawa na mga kapatid sa government, number 2 sa employer, on verse number 18. Tignan mo, mga practical talaga to on verse number 18. Practical ang Bible eh. Look at this on verse number 18. Servants, be subject to your master with all fear, not only to the good and gentle, but also to the froward. Doon naman sa paghahanap buhay, kahit masamang tao yung boss mo, wag mo isumpa. Wag mong kuhaan ng buhok at ilalagay mo doon sa manikat pag tutusok-tusukin mo. Wag mong gagawin yan. Irespeto mo pa rin, kapatid. Yun ang advice, hindi po ba? Practical ang Bible eh.
Ang galing, no, Lord, paano nangyari? Alam mo yung pagdadaanan namin ngayon? Alam mo yun? Oh, di ba? Ang galing, practical. Okay, bakit? Look at this. For this is thankworthy if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully. Kaaya-aya daw sa ating Panginoon. Hindi po ba? Look at that. So, number 1, government. Number 2, employer. Ano yung number 3? Sabi ko nga, napagitnaan yan chapter 3. Likewise, wives, be in subjection to your own husband, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. That is chapter 3, verse number 1. Verse number 7. Kasi hindi lang para sa asawang babae yan Meron din para sa asawang lalaki. Likewise, ye husbands, dwell with them, according to the knowledge, giving honor unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together to the grace of life, that your prayers be not be hindered. So pati pamilya, kasi minsan yung pamilya natin, nagiging source din ng suffering. Kaya ang advice dun sa asawang babae na ligtas, tapos nakapangasawa ng hindi ligtas, hindi ba? Ayusin mo pa rin yung ugali mo, mag-submit pa rin para sa pamamagitan daw ng iyong conversation o yung behavior, mawin natin siya sa Panginoon. Yun ang sabi niya. Ang advice naman doon sa mga asawang lalaki, huwag mo namang abusuhin yung asawa mong babae. Itrato mo siya ng maayos. Hindi po ba? Na parang siya ay weaker vessel. So it goes hand in hand, kapatid. Ang galing guys, number 1, government. Number 2, employer. Number 3, family. Pastor, meron pa. Meron pa. Sa church. Makikita rin naman natin na mga kapatid, hindi ko ininvento yan. Si Peter ang nag-invento yan. Okay? Sa church, on verse number 8 hanggang verse number 12. Look at that. Chapter 3, verse number 8 to verse number 12. Finally. Di ba mo? Huling-huli pa binigyan pa ng emphasis Finally, be all of one mind, having compassion one of another. Love as brethren. Be pitiful. Be courteous. Courteous means considerate. Okay? Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that thereunto called that ye should be inherit a blessing. Look at that. For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. Let him eschew evil and do good. Let him seek peace and ensure it. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. You look at that. May paalala rin siya para sa church Bakit? Pati sa mga bisita natin, ang church po, hindi kanlungan ng mga perpektong tao. Hindi po ba? Kaya minsan nagkakaroon ng problem, pero ang advice sa atin, be considerate to one another. Be pitiful to one another. Kapag may nangyaring maganda, pag may nangyaring masama, wag mong dagdagan ng panibagong kasamaan. Right? Kasi why? Nothing can be changed by adding of the same. Ang tubig, pag nilagyan mo ng tubig, tubig pa rin. Pero pag nilagyan mo ng juice, ano nangyayari? Nagiging juice. Ang kasamaan, pag pinatulan mo ng kasamaan, wala, mas lalo lang lalala, mga kapatid. Kaya ang advice ng apostle, be courteous, be pitiful to one another. Yun naman yung sa a church naman. Okay? At ang ultimate pattern natin, mga minamahal, ang ultimate pattern natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. On verse number 16, look at this. Having a good conscience, that whereas as they speak evil of you as an evildoer, they may be ashamed that falsely accuse you of your good conversation in Christ. Look at this on verse number 17. For it is better, if the will of God be so, that ye suffer for well-doing, than evil-doing. Mga kapatid. So, ang advice sa atin, mas maigi na mag-suffer ka sa maganda kaysa mag-suffer ka sa paggawa ng masama. Alright? So, number 1, ano yung number 1 natin? Perspective. Number 2, pattern. The ultimate pattern is the Lord Jesus Christ. Number 3, mga kapatid, saglit na lang po ito. Number 3, the promise. Ano naman yung pangako sa atin ng Panginoon sa pagdidil ng ating suffering, mga minamahal? Number 1, suffering is temporary. Suffering is temporary. Yan ang pangako. Ibig ko sabihin, mga minamahal, yung suffering natin, phase lang yan ng buhay natin.
Okay, yung earthly life natin, hindi naman lahat na puno yan ang puno ng suffering. Merong joy, merong suffering. Hindi ba merong celebration, merong mourning. Hindi naman buong buhay natin, puro na lang pagdurusa eh. Hindi naman, kaya lang minsan, doon lang tayo nakatingin doon sa negatibo at hindi tayo nagpapasalamat doon sa positibong natatanggap natin sa Panginoon. Hindi po ba? Kaya ang advice ng mga minamahal, dapat i-claim natin ang pangako ng Diyos na suffering is only temporary. It is temporary, no mga minamahal. Saan ko nakita yan? 1 Peter chapter 5, verse number 6. 1 Peter chapter 5, verse number 6. Look at this. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. And what will happen? That ye may exalt you in due time. Darating ang panahon, iaangat ka ng Diyos, ibabangon ka muli ng Panginoon. Paano ka ibabangon kung hindi ka bumagsak? Hindi ba? Kaya importante talaga yung suffering eh. Kaya di ba sabi ng Bible, though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord, what? Upholdeth him in his hand. I have been young, and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken, nor his seed begging for bread. Kaya tayo natutumba, hindi po ba? Kaya tayo may suffering. Hindi naman yan forever. Ano yan? Love life? Ano yan? Eternal life? Hindi naman eh. It is for a while. At ang sabi ng Bible, in due time, sa takdang panahon, sa takdang oras, ibabangon ka ng Panginoon. At kapag binangon ka ng Panginoon, kapatid, mas matibay ka na kaysa dati, mas malakas ka na kaysa dati, mas wise ka na kaysa dati, kapatid. Okay? Mas malapit na tayo dun sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Kasi dumanas tayo ng suffering. Suffering is temporary. Okay? Yun ang pangako ng Panginoon. Number 2, no, hindi lang po temporary, no, mga minamahal. Verse number 10, look at this. Verse number 10, but the God of all grace, who hath called you unto his eternal glory of Christ Jesus, after that ye have suffered a while. Look at that, a while. Hindi siya forever, no, mga minamahal. Suffering is temporary. Number 2, pangako ng Panginoon, God sees, nakikita ng Panginoon. Yun ang pangako ng Diyos. Hindi tayo alienated. He is, ano yun? El Roy. What is El Roy? The God who sees. Ang Diyos na nakakakita. Ang Panginoon, again, uulitin ko, He is not alienated. He is not foreign. Hindi siya dayuhan sa suffering ng kanyang mga anak, kapatid. Nakikita ng Panginoon. Okay? Pastor, saan mo nakita yan? Verse number 7. Chapter 5. Verse number 7. Ano nakalagay? Casting all your care upon Him. What? For He careth for you. Ang Panginoon may pakialam sa atin, kapatid. Hindi niya tayo iniiwanan. Hindi, bahala ka na dyan, ha? Di ba tayo pag naglalaro, dati mga bata pa tayo, ako hanggang ngayon naglalaro. Kami mga lalaki, di ba? Hindi naman tumitigil sa paglalaro. Nagmamahal lang ang aming mga laruan. No? Dati mga robot, ngayon big bike. No, dati ngayon piyesa ng motor, ganyan. Alright. Okay? Pero minsan pag nagsawa ka na, iniwanan mo na lang, hindi po ba? Pero ang Diyos hindi ganun eh. May pakialam siya sa atin. Simula nung tayo'y kanyang likhain, tayo ipinanganak sa mundong ito. No, mga minamahal, hindi nawaglit ang paningin ng Diyos sa kanyang nilikha. Lalo't higit sa kanyang mga anak. It is the Lord who sees, kapatid. Yun ang pangako ng Panginoon. Kaya lang tayo minsan kasi malayo tayo sa ugnayan natin sa Panginoon, hindi natin nararamdaman yung presensya ng Diyos. Hindi dahil wala ang Diyos, kundi malabo yung ating paningin. Bakit malabo? Malayo tayo sa Kanya. Hindi po ba? Kaya hindi tayo sensitive sa biyaya ng Panginoon. Kaya ang nangyayari, maraming mga mananampalataya, kapag dumanas ng paghihirap, isinusumpa ang Diyos, nagagalit sa church, nagagalit kay pastor, kasumpa-sumpang church yan, simula nung nagsimba ako, saka naman ako na-aksidente. Pambihirang church yan. Pambihirang Diyos ng Baptist yan. Sabi ko nga, di ba, huwag kang lilipat ng relihiyon. Bakit? Sigurado ako, magkakasakit ka, di ba may mga ganon? Anong reply ko dyan? Nakapunta ka na ng ospital? Tanungin mo yung mga may sakit, lahat ba sila lumipat ng relihiyon? Hindi naman, hindi ba? Kaya lang may mga nagkakataon, hindi po ba? So now, balik po tayo. It is God, it is the Lord who sees, nakikita ng Panginoon.
nakikita ng Panginoon. Ano man yung paghihirap natin, may kinalaman sa ating trabaho, may kinalaman sa ating kalusugan, may kinalaman sa ating pamilya, may kinalaman sa mga takot natin sa kinabukasan, nakikita ng Diyos ang ating paghihirap. It is the Lord who sees. Okay, yung ng kanya pong pangako ng mga minamahal. Look at that. Chapter 3, verse number 12. Ang pakagandang verse din to. Chapter 3, verse number 12. For the eyes of the Lord are open or are over the righteous, and His ears are upon unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Oh, you know, bukas ang paningin ng Diyos. Bukas ang tainga ng Diyos, mga minamahal, sa mga nagsasaper according sa kanyang katwiran, mga minamahal. Okay? That is what? That is the promise. And lastly, we talk about the perspective. We talk about the pattern. We talk about the promise. And lastly, no, mga minamahal, let's talk about the product. What is the end goal of our suffering? Okay, what is the end goal? Yun ang dapat maunawaan natin kasi yung suffering, present lang siya eh. Ang itanong natin, yung katapusan, yung purpose ng suffering, yung nais makamit, yung layunin ng suffering, yun ang itatanong natin. Kaya minsan, wag natin itatanong, Lord, bakit ako? Ang dami namang magnanakaw dyan. Ang dami namang masasamang loob dyan. Ang dami namang mga drug addict dyan. Bakit ako pa? Di ba minsan may ganun tayong tanong? Dapat ang itanong natin, Lord, anong purpose mo? Bakit nangyayari sa akin ito? Yun ang itatanong natin, kapatid. Mas gagaang ang ating kalooban and mas wise siya, no, mga minamahal. Mas wise na tanong kung bakit ganon. And what is the product? Okay? Chapter 1, verse number 7. Tingnan niyo po ito. Chapter 1, verse number 7. That the trial of your faith, being much more precious than gold that perisheth, though it be tried by fire, might be found unto praise. Look at that. Might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Chapter 4, verse number 14. Chapter 4, verse number 14. If ye be reproached for the name of Christ, happy or blessed are ye, for the Spirit of glory and of God rested upon you, and their part He is evil spoken of, but on your part He is glorified. Verse number 16, look at that. Yet, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Unang produkto ng suffering natin, basta righteous, ano po? God is glorified. Naluluwalhati ang Panginoon, kapatid. Okay? Kaya nga sabi ng Romans chapter 12, verse number 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Consider your suffering as an acceptable offering to the Lord. Okay? At kapag tayo po, mga minamahal, we endure suffering patiently, naluluwalhati ang Panginoon sa ating buhay. Pero kung nagdadabog ka, nagwawala, nasisiraan ng bait, pagka nagsasaper, naninisi, ganun talaga si pastor, itong kapatid na ito, kaya talagang ganyan. Ay, hindi nagluluwalhati ang Panginoon eh. Pero if you are dealing with it silently, pinagpe-pray mo sa Panginoon, nag-a-advise tayo ng wisdom, kung maganda yung attitude natin sa ating suffering, naluluwalhati ang Panginoon. Na-amaze yung mga tao. Tingnan mo si kahit na maraming problema, pero kita mo naman, hindi niya napapabayaan yung pagdilingkod niya sa Panginoon, hindi niya napapabayaan yung kanyang pamilya. Kita mo, control niya yung kanyang buhay. Maayos yung kanyang disposisyon. Bakit? Ang tanong nila, bakit ganon? Kasi nagsisimba yan eh. May Diyos siya na sinasamba eh. God is being glorified, no mga kapatid? Okay? As you endure suffering, consider it as acceptable offering to the Lord. That's number 1. Number 2, ano pa yung product natin? Believers are edified. Believers are edified. Chapter 5, verse number 10. Look at this. Chapter 5, verse number 10. But the God of all grace, who hath called unto us His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, what will happen? After the suffering, make you what? Perfect, establish, strengthen, settle you. The believers are edified.
lumalakas yung mga believers, mas lalong tumitibay yung mga mananampalataya kapag nauunawaan natin yung purpose ng ating suffering. Tingnan mo mga kapatid, yung mga dumanas ng hirap sa buhay, mas matalino sila. Mas matalino sa buhay. Mas maano sila, no? Mas madiskarte, mas, alam mo yon, mas independent, mas matalino, mas mahusay magdesisyon. Bakit? Sinubok na ng panahon Sinubok na ng Panginoon Kaya nung nalagpasan niya, naging mas matinong tao siya, naging mas maayos na individual, naging mature, naging mas matibay, kapatid. Yun pala yun. Yun pala yung purpose ng Panginoon. Not only for His glorification, but also for our edification. Again, I'm telling you, God, or the fire, look at that, the fire do not damage the gold. Kapag isinalang mo ang ginto sa apoy, hindi nasisira ang ginto. Hindi yan katulad ng silver ng Muslim, na kapag binuhusan mo raw ng suka at namuti at nangitim, peke ang suka. Hindi ganun. Bili na kayo nito, silver. Kapag ka nangitim, peke ang ganun. Hindi, ang ginto, kapatid, hindi nadadamage sa apoy. Okay? At tayo, kapatid, ginto, mga minamahal. Bakit? Iniligtas ka ng Panginoon Hindi po ba? Hindi dapat tayo nadadamage ng apoy. Bagkus mas lalong lumilitaw yung luwalhati ng Panginoon sa ating buhay, kapatid. I don't know kung gaano ito katotoo, pero may nagtanong sa isang, alam mo yun, sa blacksmith, yung nag-aano ng mga silver, ng mga, paano nyo nalalaman kapag okay na? Diba? May ganun silang tanong. Paano nyo po nalalaman na pag okay na yung ginto, kapag pure na siya? Alam mo anong sagot ng mga blacksmith? O ng mga refiners? Alam nyo anong sagot nila? Kapag nakikita na nila yung reflection nila dun sa ginto o dun sa silver. Abay, ganun din pala tayo. Hindi po ba? Bakit? Kasi ang nais ng Diyos sa mga mananampalataya, Christ-likeness. Maging katulad, maging kamukha tayo ni Kristo. Kaya merong suffering. Again, this is an agent of God for our maturity and edification. Okay? So number 1, we talk about what? The perspective. Dapat tama yung pananaw natin sa mga bagay-bagay. Okay? Minsan nagkakamali, hindi dahil sa karanasan, nagkakamali dahil mali ang perspective. Okay? Number 2, the pattern. Jesus Christ is our ultimate example. Hindi po ba? Number 3, ano yung number 3? The promise. Temporary lang yan. Panandalian, hindi yan forever. Lilipas din yan. Di ba yun ang ano ng Panginoon? Okay? Not only it is temporary, and number 2, it is the Lord who sees, ang Panginoon ang nakakakita ng ating suffering. That is the promise. And lastly, number 4, the product. Ano yung product? God is glorified. Number 2, believers are edified, kapatid. May layunin ng Panginoon, hindi po ba, sa mga suffering natin. So, ladies and gentlemen, this is what? The theology of suffering. Okay po ba yung title ko? Hindi masyadong mabigat. The theology of suffering. Okay? I know no mga minamahal. Ako mismo, syempre, whenever you ask me sa prayer, okay? And okay lang yun, huwag kayong mahihiya kay pastor na mahihiya sa akin na wag magsabi ng prayer request. That's okay, no? And mas gusto ko nga 'yan, at least nalalaman natin yung mga suffering ng mga members, 'di ba? Kaya ano 'yun kumbaga ano tayo yung suffering ng mga members natin, dapat kasama talaga kami doon. Dapat talaga. Okay? Kaya sabi ko kay Sister Tams, yung church, hindi na natin actually second family ang church Ano yung church? It is the extension of our family. So that's okay. Sabi ko, kapag may mga prayer request, ipagpe-pray talaga natin sa Panginoon. And bilang pastor, nararamdaman mo minsan yung bigat di ba? Hindi minsan, nararamdaman talaga natin yung bigat. Kaya talagang sinusuko natin sa Panginoon. Pero kapag sinasagot din naman ng Diyos yung ating panalangin, ramdam ko rin yung joy, kapatid. Ramdam ko rin yung kaligayahan kapag sinasagot ng Panginoon yung ating panalangin. Kaya hopefully, this message nakapagbigay ng wisdom sa bawat isa. I don't know kung dumadanas kayo ng suffering. Maaaring hindi ngayon, pwedeng bukas, sa mga susunod na araw. We do not know. But, I hope we acquired wisdom how to steward our suffering. Kahit kailan, hindi naging solusyon ang paglayo sa Panginoon. Hindi yan naging solusyon, kapatid.
Hindi makakabuti yan. Nagkaroon ka ng suffering tapos nagtampo ka sa Diyos. Ayoko na mag-church, walang kwenta sa simbahan na kung kailan ako nagtapat sa Panginoon, saka ako nagkasakit. Hindi siya kailanman naging solusyon. Kundi, ang nais ng Panginoon, maunawaan natin yung layunin niya kung bakit tayo merong suffering. Okay? So, I hope and I pray, naging pagpapala po sa bawat isa yung message po natin. Tayo po lahat tayo muko. At tayo po ay mananalangin. Let's pray po. Ama namin Diyos sa dakila at makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa mensahe na amin po napakinggan patungkol po sa suffering o sa tayolhiya patungkol po sa suffering, O Diyos. Salamat po sa libro po ng 1 Peter na kung saan binigyan niyo po kami, Panginoon, ng mga praktikal na prinsipyo, O Diyos, na maaari po naming i-apply upang mas maunawaan po namin ang layunin po ninyo sa mga pagdurusa, hinagpis, pagtitiis, minsan lunos ng aming mga kalagayan. Panginoon, patawad po sa mga pagkakataon na kami nanghihina at minsan naiisip naming mag-backslide na lang o lumayo na lang, Panginoon. Pero ngayon, naunawaan po namin na meron kang dakilang layunin kung bakit pinahihintulutan ang mga ganitong kapighatian na maganap sa aming pong buhay. O Ama namin Diyos, maraming salamat po for the wisdom na in-impart niyo po sa amin sa umaga po na ito. I pray for our brethren, especially po sa mga dumadanas ng kabigatan sa mga oras po na ito. Nawa po Diyos, naging malinaw ang mensahe sa bawat isa at nagsilbi po itong source ng wisdom sa bawat isa po sa amin. I pray, Panginoon, yung especially yung heart ng mga troubled brethren po. I'm praying for everybody na bigyan niyo po kami ng sapat na kalakasan, Panginoon, upang mas lalo po kaming magpatuloy ng aming paglilingkod po sa inyo. Thank you so much, Lord, for the message. Pinupuri ka namin, dinadakila at pinasasalamatan. Sa tayo pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen and amen.